Assalamualaikum, magandang araw sa aking mga viewers. Mega shoutout pala sa lahat ng mga viewers sa iba't ibang bansa na nakapanood ng aking video ngayon. Kumusta po kayong lahat na aking mga sisi, lalong-lalo na sa mga Pilipina na may asawa din ng ibang lahi or may asawa ng mga Pakistani. So ito pala mga sisi ang simula ng aking umaga. Dito kasi sa bahay ay kami lang pong tatlo dito sa taas. Oo, wala po akong in-laws dito sa bahay kasi yung mama po ng asawa ko ay nakatira lang siya sa bahay niya is malayo po dito. Nasa 4 hours po ang biyahe. Kasama po ng kanyang anak, yung youngest po ng kapatid ng asawa ko, sila po ang nag-aalaga. Minsan si Ami ay pumupunta din siya, bumibisita dito sa lugar namin or dito sa bahay namin, pero hindi siya natutulog dito kasi ano kasi mga sisi, gustong-gusto niyang tumira doon sa mga anak niya, mga babae, mga sisi. Kasi malapit lang din doon sa kanyang isang anak. Bali tatlo pong babaeng anak niya ay nasa city talaga. So, kapitbahay lang din doon. So, kaya si Ami ay maganda po talaga na nakapwesto siya doon. Parang gusto niya yung mga anak niya babae ang kasama niya. Kaya pag umaga mga sisi, ang panahon po ngayon ay malamig pa naman pero hindi na masyado. Sabi ng asawa ko ay maybe this middle of this month daw kasi Ramadan na, no? Ngayong buwan na to, mag-Ramadan na sisi. Oo, update ko lang po kayo. Kaya pag umaga ay bago ako lumabas ng kwarto talaga, pag gising na yung anak ko at yung asawa ko ay nilinis ko talaga yung higaan at yung kwarto bago ako lumabas at mag-prepare ng mga breakfast. Ganun ba? Unless kung may pasok yung anak ko tapos yung asawa ko ay huli kasi yung gigising sa umaga mga sisi. Ang asawa ko po ay retired na po iyan. Wala po siyang yubang kailangan niyang gumising kasi may trabaho ganun. Minsan po nagtatrabaho po siya sa negosyo po nila. May negosyo kasi sila. Yung anak niya nagdadala. Minsan ang asawa ko ay tumutulong through online lang po. So, ayun nga, gumawa ako ng parata para sa akin. Kasi yung asawa ko po ay maaga po siyang umalis, nakakain na siya. So, ngayon ako lang muna ang kakain kasi pinauna ko po silang pinakain. Yung anak ko, maaga po kasi ang pasok niya. Ang pasok po ng anak ko is 8:40 ay dapat nasa school na siya. Kapag winter kasi is ganyan po yung timing niya. Tapos, pagdating ko naman nung galing ako sa school, ay gumising na yung asawa ko kasi pumupunta nga siya, may pinuntahan siya kanina. So, ayun mga sisi, yung anak ko ay nakauwi na. So, pumunta kami sa bangko mga sisi kasi may bibilin kami. Ayan, dito po sa lugar namin talaga, pag dito lang talaga paikot-ikot ay nagmo-motor po kami. Mas komportable po kasi kapag motor yung dinadala mong mga sisi. Mayroon naman silang sasakyan. Minsan, marunong kasi akong magmaniho. Minsan lang po akong nagdala ng sasakyan. Dito lang po paikot-ikot sa lugar namin. Pero kapag may pupuntahan lang kami, mamili ng mga medisina or may bibilhin lang na pang grocery ay kami po talaga ay nagmo-motor lang. Mas nai-enjoy ko po yung biyahe pag nagmo-motor po kaming mag-asawa. So hito kami ng anak ko yan, si Joseph po yan, naghintay kami sa labas ng bangko. Tapos yun na nga mga sisi. Mahirap po talaga makihalubilo po sa mga in-laws pag nag-join family kayo, no? Kasi sa totoo lang, maganda talagang mamuhay na separate, yun bang magbukod kayo. Kaya kami talaga ay binukod po talaga ako ng asawa ko dito sa taas. Oo, para ano talaga may privacy at kung anong oras gusto kong gumising at ang paglilinis po talaga sa bahay ay hands-on po talaga ako. Yan po ang malaking masjid dito sa aming lugar. Ayan. Sa nakikita po ninyo, ang lugar po talaga dito ay napakalinis. Banda po sa amin mga sisi. At dito po ay marami ka pong makikita ng mga rent. Marami pong nagre-renta din dito ng mga rooms para bang mga condominium, ganun mga sisiba. Pero ang tawag kasi dito is flat eh. Yan po ang likod sa malaking masjid dito sa lugar namin mga sisi.
Oo, kasi sa community ito, parang subdivision ay ang may-ari po ay nagtayo po talaga siya ng masjid para sa mga tao. At mayroon din po siyang everyday na feeding. Oo, kahit sino gustong kumain, pwede kang kumain. Ganyan po ka-generous yung mga mayayaman dito ng mga tao, mga sisi. Ayan po, iniikot po namin kayo para makikita ninyo yung mga paligid dito. Ganito po ang mga klase ng mga bahay dito sa lugar namin. Ayan, ganyan lang po mga sisi. Mayroon pong mga 75 square meter, mayroong 100 square meter, mayroon din 250 square meter. At alam nyo ba, sila dito ay hindi masyadong gumagamit ng square meter. Ang ginagamit po nila is by marla or kanal. Ganyan po ang ginagamit nila mga sisi. Yan po. Kaya nagtaka po talaga ako. Iba yung gamit nila sa mga math, hindi katulad sa atin. For example po, about sa pera. Pag bumibili ka, ay gumagamit sila is by 100. For example, ang presyo po ng binibili ninyo is 1,200 rupees, ay sasabihin po nila na 1,200. Oo, noong una po talaga is naguguluhan ako kasi sa atin talaga is mini-mention natin talaga ang pera by 100 or 1,000 ganon. Pero sa kanila hindi. Tinatawag nila is by 100. Kaya maguguluhan ka. Katulad ng 3,500, sasabihin nila na 3,500. Ganon ba? So, kahit saan talaga ay magagamit natin ang math, mga sisi. Kaya, kailangan natin na magmatyag. Lahat talaga ay hindi talaga pareho sa atin. Pero ako po ay nasasanay na at naka-adjust na rin dito. Ito po ang pinakamahal na school dito, ang Bacon House. Oo, kapag sinasabi na ang anak ay nakapag-aral sa Bacon House na school, ay it means po napakayaman po ng mga taong yan kasi napakamahal po ng tuition. Oo, napakamahal ng tuition. Tapos, marami ding mga mahal dito, mga sisi. Kasi itong Bacon ay sa mga bata po na mga primary. Ang primary po ay, ang tawag sa atin is elementary. Oo. Iba din ang tawag nila sa mga grado-grado, mga sisi. For example, nasa elementary yung anak mo. Sasabihin mo is nasa primary school yung anak ko. Hindi po grade 1, kundi ang tawag nila is sa class 1 hanggang class 6, ganon. Tapos, hindi na po magsasabi na grade 7, ganon. Class 7 hanggang class 10. Hindi na po first year high school, second year high school. No, hindi po ganyan yung pag-intindi nila. Tapos, may itatanong sa iyo, mga sisi, na nakapagtapos ka na ba ng kolehiyo? So, dito po sa kanila, ang college po ay para pong 2 course lang na 2 years. Yung bang after mo na matapos sa class 10 ay magte-take ka ng 2 years course sa college. After ng college dito ay university naman ang tawag. Samantalang sa atin ay diretso na. Nakagraduate po ako ng college. Sa kanila hindi ganon. Graduate po ako ng university within 5 years. So, it means degree holder ka. Ganon po ang pag-intindi nila. So, ayun nga mga sisi, ganito po talaga ang lugar nito. Tingnan nyo lang po ang paligid. Para naman po ay makikita ninyo ang mga paligid dito sa lugar namin. Iba-iba kasi ang nakikita ninyo sa mga vlogger kasi iba-iba na rin po ang mga lugar na aming natitirhan. Ayan po mga sisi, nandito po ako sa Lahore. So, ito po ang pinakamalaking masjid dito po sa lugar sa amin. At dito po sa lugar sa amin ay maintain po ang paglilinis araw-araw kasi nag-hire na po sila ng tagalinis dito sa kalsada, ganun ba. Bawal din magtapon ng mga anong-anong basura dito, mga sisi, kasi maka-penalty ka. So, kaya nakita ninyo is napakalinis. Hindi lang po ang lugar na ito na ganito. Meron pong mas maganda po na lugar talaga, which is nakatira po yung mga politician, mga businessman, ganyan. Meron pa pong maraming mga communities at mga same sa atin na mga subdivision na nakatira po yung mga mayayaman. Yun po talaga. Yung iba talaga parang mga mansion na yung mga bahay. So dito sa lugar namin ay marami pong nagre-rent. At marami po silang pinarerentahan na mga maliliit na bahay, ganun ba, 3 kwarto. Tapos mayroon ding mga ganyan, mga building.
Flat po ang tawag dyan. Sa atin kasi ay para po siyang condominium. Pero dito po is flat po. Meron po ganyan. Pwede ka makahanap dyan. Makarenta ka dito is less 65,000 rupees. Yan na po ang pinakamura dito na rentahan dito sa lugar namin mga sisi. Pero kapag maliit na bahay like 75 square meter or 70 square meter ay makarent ka po ng 70,000 rupees. Ganyan po ang mga pricing dito. Pero mga bahay po na malaki ay umabot na talaga siya ng 100,000, 95,000, ganon mga sisi. Pero ang nakaganda lang talaga sa lugar na ito mga sisi kasi nandito na po lahat. Malls, supermarket, hospital, at lahat po ng facilities ay nandito po, pati po school. Ganyan. Kami kasing mag-asawa, ay yung asawa kasi syempre matanda siya sa akin. So alam na niya po yung mga buhay-buhay ko anong gagawin. Kaya po kami tumira, malapit po talaga sa school para po makaiwas po kami sa bus na babayaran, no? Yung sa accommodation at pati na yung service fee ng paghatid sa bata sa school niya. Kasi malapit lang talaga kami. 3 minutes lang po yung walking distance namin sa school ng anak ko. Tapos dito naman sa market is 5. Mga 10 minutes lang po yung biyahe galing sa bahay at dito po sa market kung saan kami mamimili ng grocery every week at yung mga kailangan. So umuwi na po kami ng bahay mga sisi. Ito po yung alaga ni Yusef. Ayan, niligyan na po sa karo-karo. Ayan po, nilagay na po. So, dito pala sa Pakistan ay mostly po gumagamit kami ng pressure cooker. Oo, tapos nagluto na rin ako ng kanin. At yung anak ko ay yun, nakahiga na sa sofa. Naglalaro na po siya. Ano talaga yan mga sisi. Pag may time siya, naglalaro siya. Binibigyan na siya ng 2 hours. Tapos may tuition siya. Yung tuition ay para pong tutor. Kasi yung teacher po ay siya po yung mag-aalaga sa mga subject niya. Ito, nagtatahi ako ng aking cortina dito sa kusina. At minamatching ko po siya sa aking oven cover mga sisi. Ayan. Peng na peng. Maraming salamat mga sisi. Sa ulitin. Allah Hafiz.